Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ito na ang pagkakataon ng tunay na pagsamba at pagsunod sa Kanya, ang ngalan ni Jesus. Ating hanap na ng lubos ay ating ihahayag sa mundo'y tatanyag na lalapit ang pagbabalik at paghahari ng Diyos. Tayo na sa presensya niya, Panginoon, andito na kami. Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Sa iyong lakas ay hahayo, aabutin buong mundo. Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Nagdiriwang, nagsasaya, sumisigaw, Hallelujah! 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 Ito na ang panahon, ito na ang pagkakataon ng tunay na pagsamba at pagsunod sa Kanya, ang ngalan ni Jesus. Ating harapan ng lubos ay ating ihahayag sa mundo'y tatanyag na lalapit ang pagbabalik at paghahari ng Diyos. Tayo na sa presensya niya, Panginoon, andito na kami. Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Sa iyong lakas ay hahayo, aabutin buong mundo. Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Nagdiriwang, nagsasaya, sumisigaw, Hallelujah! Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Sa iyong lakas ay hahayo, aabutin buong mundo. Sumasamba, sumasamo, pinupuri ang ngalan mo. Nagdiriwang, nagsasaya, sumisigaw, Hallelujah! 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 Yes. Ay. Yan ang magandang Teka ha. Sige. May- Ano ka lang, diretso ka lang. Meron lang ako answeran ha. Sandali lang to. Andali lang to. Ay, nako, may sumingit. magandang morning Metro Manila at magandang gabi po Los Angeles. Ito po ang iRadio
Araw po ng Biyernes, bali Sabado na sa Indian, March 12. Kabilis ng panahon. Parang kailan lang yung ilang araw, ilang buwan ako nawala ng work. Ngayon, balik na po ako sa work. Back on duty na lang po tayo sa starting Monday. Confirm, it's official. Ang inyo pong abang lingkod ay balik na po sa work para makaipon tayo para sa inyo. Ayan, as usual to ngayon pong weekend ay meron po tayong mga magandang announcement. Ayan. At also, meron tayong isang birthday celebrant dyan. Mamaya natin babatiin. Pero bagong lahat ay itong aking co-pilot. Ay, hello. Ayan, Good evening, good morning, kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maligayang kasabaduhan sa inyo. Alam ko'y maganda dyan pag Sabado. Umuulan kaya doon sa kanila? Tanungin natin kay Madam Auring. Hindi siya umuulan ngayon. Yan. Kasi napanood ko yung makulimlim ata yung video ni Sino? Ni pangalan na ito, si Basil. Matagal na yun. Hindi kahapon kanina. Ganon? So yung weather nila siyempre the whole day. But anyway, umulan, umaraw, bumagyo. Andito po kami para sa inyo. Sasama namin kayo magmula Lunes or rather Tuesday until Saturday. Yan, para ang lamig ngayon dito. Ang hirap maligo. Hindi lang yan, ang hirap kumilos. Pag nauntog yung mga daliri ng kamay mo, ng paa mo kasi manhid, mas sobrang lamig. Oo. Dito lang po sa loob ng studio po talagang medyo mainit kasi yan ang dami. yung computer talagang nagbibigay init. Yan ang panlaban namin sa init. Yeah. Pero paglabas, panlaban sa lamig ka. Sa lamig. Paglabas mo sa pintuan na yan, papasok sa loob, malamig. Parang yellow talaga. Kasi hindi naman kami nagbubukas ng heater. Yeah. Kasi ayaw namin din. Nakaka-dry. Kaya tiis-tiis na lang. Tsaka yung siyempre gas. Malakas sa gas. Malakas sa gas yun. Di bale, pag nasa kama ka na, magtatalokbong na lang ako hanggang mawala yung lamig. Yung kami hinigaan, merong thermal blanket yun Yung, para hindi panlaban sa ginaw. Ang hirap kasi pag namamaluktot parang hipon. Ang hirap matulog. Pati ulo tinatakpan Kasi pag nalamigan ba yung mukha mo, lalo na pag magbabanyo, pagbalik mo dun, lalo kamo maliligo. Yung maliligo. Kaya tinutodo namin init. Pag maliligo ka, yung salamin naman nagmo-moist. Kaya pagka magtututbrush ka, hindi mo makita yung mukha mo dahil pag pinunasan mo naman nagfafag-fag bigla mabilis naman siyang mag-moist ulit. Ayan. Anyway. Okay. So, ano bang magandang gagawin natin bukas Saturday? Bukas Sabado, saan tayo? Nandun kami sa Covina. Basta may gagawin po kami. Ayun. Tutulong kami sa paglilinis kasi mag-open yung church sa April 4 sa Easter. Kaya tutulong kami sa paglilinis at pag-iimpake ng mga bagay-bagay. Bagay-bagay. Ayun. Ano na tayo? Ay. Batiin na natin ang kanilang mga Alright, painitin. Jeremiah Valdez watching with his family. Ano yung tugtog? And of course, hello po sa inyo. Good evening. Good evening. How do you do? Rod FT. Isang maligayang kaarawan sa iyo, Rod FT. Naman. Ay, naku. Happy birthday. 49 years old. Aba? Batang-bata pa po. Matanda pala sa akin ng 5 years. 5 years ang agwat namin. Matanda ka. Tanda siya sa akin ng yumuyug-yug. 5 years. Sumasayaw sa umaga. Dispatchadora. Hello kay Johan Jules Sustiniano. Yung napanalunan niya, ibinilin na niya ng kanyang gadgets. Ito ba yung para sa recording niya. Nagkaroon ng error dun sa hindi kasi, hindi niya sinabing 13 pa lang pala to Naku, minor de edad pala. Talaga, papaluin na kita sa puwet Anya din,
Si Lida Flor Sales, sabi niya, nandun daw siya ngayon sa Australia, Naujan, Nauhan. Australia? Australia. Akala ko sa Oriental Mindoro. Ayun. Pwede na bang bumiyahe ngayon? Pwede, basta magpapa-swab test ka. Ang brother niya, si Arlen at si Remo, needs a healing prayer. Okay po. Isasama po natin ang inyong brother na si, lalagyan natin pangalan, Arlen Asiremo. Ayan. Okay. Asiremo nga ba? Yeah, Asiremo. Okay. Hello rin kay Mommy Karin Pasqua. Hello, Momshi. Good evening, Mommy. Good evening. How do you do? Mother dear. How do you do, Mommy? Yeah. We're a golden girl. Si Tita Connie, Tita Angie, Tita Lolit, Tita Lolit. Ayan. And of course, nandiyan din si Dulce Solis. Gusto ko binabalik. Dulce Solis. Ayan. Good evening sa iyo, Dulce. And of course, nandiyan din si Sunny Salubayba Tabernilia. Okay, binabati niya ng happy birthday ang bayaw niya na si Rod Tabernilia. Ayan, nandiyan din si Leticia Cruz. Happy morning, everyone. God bless you. God bless you din. Of course, nandiyan naman si Freddy San Juan ng Maryland. Hello, Freddy. Yeah, masiglang gabi, Modern Corinne. The Lord bless you even more and more. Congrats sa biyaya ng Diyos. Yan ang aking suki talaga. Na-promising job sa iyo, Mon. Kasama si Karim sa blessing. Praise God. Puri-puri ng Panginoon talaga. Yung gusto niya talagang trabaho. Alam mo rin to. Kumpanya, yun pala yung binigay yung pala yung binigay sa akin. Yun ang trabahong hinahanting ko. So, yung pala ang binigay sa kanya. Akala ko iba yung trabaho na yun. Pala yung binibigay sa yun na pala yun. Yun na yun. Naku, ay, talaga. God is so good. Nako. At meron pa tayong blessing na katanggap. Ay, nako. Talaga po. Yeah. Pumasok na yung stimulus. Freddy, nakatanggap na rin siguro, no? Pasalamat sa Diyos talaga. Ayun, shout out sa Azaremo Clan. Sabi hello. Lila Flor Azaremo Sales. Of course, nanyan din si Loris Cristobal. Hello, Loris. Kumusta ka na? Wala kayong klase ngayon, di ba? Kasi Saturday. And of course, si Rejoice Orfilia. Gusto kong matikman yung kanyang afritada ala Rejoice. Ayan. Ikaw lang ba? Pati rin ako siyempre. Siyempre. Oo. Ituro mo sa akin yung, ibigay mo sa akin yung recipe, gagawin ko yun. Promise. Pag may time ako. Hello, si Mami Ludette. Hello po, magandang umaga sa inyong Mami Ludette. How are you? How are you po? Of course, hindi ko pwede makalimutan ang ating magandang nanay, si Nanay Dolor. Watching with Rejoice Orfilia, si Daddy Rocky. Hello po. Si Matthew and Moises. While cooking, nilagang pork na madaming repolyo at patatas. Wow naman. Whew! Grabe talaga to si Rejoice. Lagi kaming pinaglalaway dito eh. Alright. China Pearl Pereira. Hello, China. Hello, China. China or China? China. Ayan. Of course, nandyan si Pastor Sunny, ang ating speaker mamaya. Kaya wag kayong aalis. Steady lang kayo dyan. Paso Sunny po yan. Siyempre, kasama si manager. Yes, kasama si manager. Manager po Gay Rivera. Manager po ng bayan yan. Pag umalis kayo, pag aalis, during the sharing, walang jacket. Pangit! Okay. Andiyan din, of course, ang ating magandang kaibigan, mabait, sexy, na namimiss ko na. Si Jean Pagkalinawan Flores. Jean! Kasama ang aking inaanak na si Sofia. Hi, Sofia. Andyan din, of course, si Daddy Bebot Flores at si JD. Ayan. Happy day po, Mami. Nanay, Pilipinas Salva. Kumusta na kayo? Yes. Kumusta na po kayo dyan? Sana okay lang kayo, okay? Basta
Basta good vibes lang tayo, nanay. Andyan lang si Lord. Hindi tayo pababayaan. And of course, makikita siya natin bukas. Ala, sisingilin ka na nito. Sino? Sister Jackie. Alam problema. Sister Jackie Gonzalez. Ayos na, Sister Jackie, may work na tayo. May pambayad na ako. Kung wala pala siyang work, tataguan ka niya. Di naman, kung naman. Joke. Ayan. Ay, sabi ni Rejoice, si RJ po nilalangat pabalik-balik. At si Macho nilalagnat na din po ngayon. Morning naku. lang. Pray for them. Panahon po kasi dito init, lamig. Tama yan. Kaya, mga bata kayo, si RJ. RJ, ingat ka RJ. Kain ka madami ha. Para lalakas ang katawan. And of course, si Matthew. Wawa naman ang baby. Matthew. Si Matthew. Okay, of course, nandyan din si Pastor Franz Bo. Hello, Pastor. Yan. Namimiss ko na si Pastor evening Franz. po. Oo. Siyempre. Pastor. And of course, Joy Ignacio. Nag-submit na ng kanyang pang-audition. Audition, yes. Ayan. Kaya Ay, yung nako. mga gusto mag-submit na, what you waiting Finally. for? Meron na nag-send ng audition pa lang ito. Audition. Yan. Ayan. Mapagpalang araw din sa iyo, Joy. And of course, my sister, Sorazaida Ruiz Agustin from San Jose del Monte, Bulacan. Hello, ate. Good morning sa iyo dyan. Malapit nang mag-afternoon, kaya isama mo na rin yung afternoon. Ayan, of course, nandyan si... Teka, dalawa yung tinitignan ko kasi. Andyan si Blin Sales. Evelyn Sales yan. Hello. Blin Sales, kumusta na ka na? I hope you're feeling better now. We are always praying for you. Lahat ng mga nangangailangan ng prayer, kasama po kayo sa prayer namin. Ayan. Andyan din si Rolando Roldan. Hello, Rolando Roldan. Kumusta na? Nakita na ba siya? Hindi ba kahapon nawawala siya? Hindi, magkatabi lang pala sila. Naghahanapan. Naghahanapan sila. Bintigang bata ka, nasaan ka ba? Umuwi ka na. Magkatalikod pala sila, hindi sila nagkakitaan. Parang tayo, nag-uusap sa telepono, magkatabi. Hindi pala siya nakikita ng nanay kasi magkatalikod sila. Nasaan ka ba? Sa likod po nyo. Asan ba yung salamin ko? Grabe naman. Minsan naman, biglang, City. Oh, ano yan? Asan yung ano ko? Salamin. Hindi, asan yung cellphone ko? Ayun na. Kaya nga magkausap tayo, hawak mo yung cellphone mo. Syongak. Nangyari sa akin yan. Hindi na pati salamin mo. Asan yung salamin ko? Ay, Ayan o, nakataas na ganun. Kasi minsan ito sobrang gaan ng salamin ko. Akala ko hindi ako nakasalamin minsan. Nahanap. Okay. Tama na yung katanji. Ay na yan. Hello kay... Tita Nelia Giwa. Hello, Mami Nelia Giwa. Hello. Kumusta po kayo? Good evening po sa inyo dyan. Okay. Sino pa? Sabi ni Loris, pwede pa po bang mag-send na audition? Iisa pa lang na nagsisend kaya mag-send ka na. 3 buwan pa yan bago matapos. Yes, send na kayo Pero dyan. depende yan kung mabilis silang magsisend. Yes. At saka ito, first batch, second batch, any batch. Yes, lahat ng batch. Pasok. Pasok yan, batch. Walang batch dito. Oo, ay kahit yung batch nyo sa eskwela, sama nyo Pero na dyan. sa mga yung mga bagong sumali, tandaan po ninyo, requirement lang po. Kaya na kailangan subscriber po kayo ng iRadio YouTube channel. Hindi lang iRadio. Siyempre, sama na natin ang Body Love. Body Love. At Kubinas for Christ. Yaw. Ayan. Sabi ni Rejoice, watching with Nanay Dolor. Oo nga, binati ko na si Nanay Matthew Dolor. and Moises. Love, Nanay Dolor. Love po namin kayo. Ayan. Ha? Pork na madaming repolyo Oo. at patatas. So, nilagang baboy. Ayan. Sarap niyan. Sarap Lagyan mo ng saging. Diba? Ang sarap nun. Magastos na. Hindi, saging na saba. Wala na sa budget. Mura lang naman saging na saba. May kasakit bahay mo.
Ang sabi ni Lina Pro, thank you po. Emergency po ang pagka-uwi ko dito kasi nga po ang brother ko wala na pong quarantine. Magpa-register lang online tapos may titilang kang about tracing para sa lugar na pupuntahan nyo kung may susundo o may mag-commute ka sa pupuntahan sa barangay hall po ang direction muna para pa-check ka po bago tumuloy sa home. Okay, at least wala nang swab test kasi magbabayad ka pa nun eh. Ganun ba yun? Pag napa-swab test, may bayad? Siyempre, may bayad doon, ano? Ganun? Yeah. Okay. Lahat puro bayad, ganun. Siyempre, si Rose Cristobal daw. Sa ano na siya? Sa next week. And of course, si Captain America. Eufrania Salazar. Yes. Hello po, Captain. Nasa Narcom siya? Dati magkakasama kami yan. Narcom. Oo. Kaya masaya nun. Saya. I never regret. Ganun eh. Hindi, yung ilang taon ba ako? 15 years ako lang doon nag-work eh. Mansaya. Napakasaya ng buhay ko sa narcotics. Napapaligiran ako ng mga lespo. Mga lespo. Kaya para na rin akong lespo nung araw. Kaya hanggang ngayon, pinupulis pa rin ako nito. Masaya, napakasaya. Ayan. Eileen Saturday, hello. Aba, Saturday kasi doon, kaya lumabas na siya. Kumusta, Eileen? Ayan, long time no see. I hope you're doing fine, you're doing okay. Alright? Sabado ngayon, dapat easy lang po tayo, kalma lang, relax. Yes. Yung mga stress, yung mga pagod po ninyo, ilagay muna dyan sa basurahan. Itapon nyo muna sa bintana yung mga stress na yan, yung mga problema na yan. Fellowship muna tayong lahat. Kalimutan muna natin. Yes. At pala, meron akong announcement. Kakailanganin ko yung address nung mga padadalahan ng shirt. Yes. I-email ko, i-PM ko kayo. Pero, alam ko na alam ko na kung saan ko ipapadala yung sa mga taga-Teresa. Ididiretso ko yung kina Rejoice. Yan. Kung ano yung listahan na binigay mo, dun sa supot, nakalagay dun pangalan at saka yung size. Ayan. Tapos yung kasi may address naman na sa akin si Rejoice. So, okay lang. Yung ibang wala pang address sa akin, kukunin ko. Yung ibang mga malalapit, maaring pwede silang magkakasama-sama, isahan na lang ang pagpapadala. Ganon. Para medyo makatipid ng konti kasi ipapadala po namin yung In short po, ang iRadio t-shirt ay release na. Yan. Ayan. Baka by next week, hopefully maipadala. Basta bahala na. Ipapadala ko yung mga address, yung pangalan dun sa kapatid ni yung aking hipag na si Chiki, si Erna Chan. Ayan. Si Chiki Chan, na kapatid ni Jackie Chan. Pinsan ni Jose Mari Chan. Yes. Yan. Ayun. Kaya yung po mga non-subscriber po ng iRadio, allows po talaga. Maaaring sa susunod. Sorry, yung mga hindi po nag-subscribe po sa iRadio, wala po pangalan niyo doon. At saka dito po sa Facebook. Kasi dalawang ating account isa sa Facebook at saka sa YouTube channel. So kinakailangan both, either sa YouTube or sa Facebook, ang inyong pangalan ay nandoon. Capredi, yung sa inyo po ay dito manggagaling. Syempre naman si Capredi. Kaya bukas pa lang po namin makukuha yan. Bukas na makukuha yung pinagawa namin. Ayan, kaya lang tama lang po. Kasi hindi namin nakikita yung t-shirt. Hindi, sabi niya medium. Hindi, yung doon sa Pilipinas. Hindi natin alam kasi yung size is, let's say yung large is parang medium na lumalabas eh. So I really don't know. Kaya hindi namin hawak yung physically kasi hindi namin nakita kung anong talagang actual size nung medium. Halimbawa, ang in-order ninyo ay, the request niyo ay medium or large.
Baka yung medium nyo parang small lang. Yeah. O yung large nyo parang medium lang. Yun, kaya Hindi namin alam po. Hindi namin, kasi wala kami doon. Ibali yung, Wala kami dyan para yung kapatid lang niya ang tumingin na sinabi sa akin. But anyway, hopefully magkasya naman sa inyo. Hindi, ibig sabihin na magpapayat na lang sila. Ayan. Yun ang solusyon nun. Alright. Ayun. So, ganun po. So, medyo... Pero ang kondisyon ko sa inyo, kapag natanggap nyo na yung mga t-shirt, picture. Picture naman dyan. Yes. And then padala nyo. Tapos, pagandahan, paseksihan niya. yes. Yung pinakamagandang forma ng dating ng iRadio. Ayan. Ha? Malay nyo. Magkaroon ulit ng prize. Malay niyo. Hindi ba? Malay lang Gusto ninyo. lang namin naman. Siyempre, para naman masiyahan naman kami na ay yung pinaghirapan. Ayan. Kasi ako pag sinusot ko yung iRadio t-shirt, yung bang I wear it with the pride. Yes. Kasi ito po ay gawa ng si Lord po ang nag-direct na itong programang ito. So kasi pag mahal mo isang tao, lahat ng nasa kanya minamahal mo. Siyempre. Uy, love mo ako. Ha? Gigi, gusto mo ako. Ha? Oh, bawal ka tuloy sensor talaga. Gusto mo ako, hindi. 100 muna. O, bukas. 100 muna. Maglilibre sa'yo. Ha? Mag-dinner tayo. Ha? Huwag na pa. Hindi ka kakain. Uto. Ito ang buhay ko. Batiin natin si ano. Tumatawa sila. Batiin natin si Brother Reynan. Hi, Brother Reynan. Ano sa Pangasinan niya, ano? Masantos. Masantos. Yalabi. Si kayo Ditan. Ha? Ditan. 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 Kubina. Ay. Tawa si Tina talaga. Alright. Okay. Okay. May kantahan naman tayo ng happy birthday. O, diba? Oo. Meron tayong babatiin ng birthday. Yeah, may babatiin tayo ng birthday. Para naman kasi... Ay, nako. Hello! Sabi ni Brother Reynan. So, gusto nyo akong kakanta na happy birthday. Style Marilyn Monroe. Yeah, wag. Tulog. Grabe ito. Wag yun, ha? Narinig nyo na ba yung version ni Marilyn Monroe? Utang na loob, wag na. Wag dito. Hello, Glenda May! Hello. Si Glenda May. Hello po sa lahat. Hello din sa iyo dyan, Glenda na imbag na bigat. Kada kayo amin ita Isabella. Alright. Hindi yun. Ayan. Okay. Ayan. Kanta naman. Batiin na natin yung may birthday dyan. Batiin natin yung may birthday dyan. Hello kay Marian Macunyal de Los Reyes. Okay. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, Rod FT. Yes, hello. Talaga naman. Loves na loves talaga niyan. Si Tina Tavernelia. Yes. Very much in love talaga. Super. Yvonne Justiniano. Yeah. Good morning po sa inyo. We have a doctor in the house. Yvonne Justiniano. Ayan. Ingat kayo, may doktor tayo dito. Masaya na si Johan. Nakabili na siya ng kanyang gadgets. Pinadala nga niya yung picture Hindi ko nakita yun At mamaya, hindi ko kasi naumpisahan ko lang. Medyo mahaba pero bibilisan ko rin. May babasahin akong isang testimony. Mm-hmm. Hindi ko na muna sasabihin yung pangalan nun. Mm-hmm. As per request. So, ganun po. Pero naumpisahan ko, medyo na ako kaagad. Maya ng konti? Medyo, oo. Oo. Pwede rin. Meron ka pa bang
mayroon ka mo nang ipi-play para ano. Oo. Yes. Ano oras na? Hindi. Siguro yung testimony mo muna kasi Magano muna tayo. after this, para makita nila yung first audition. Ang audition po ng iRadio, singing yung gospel song to. Puro gospel song po, Christian songs ito. So either mabilis or slow or fast Christian song, okay po, Tagalog or English, okay yan. Pwedeng -1, pwedeng gitara ninyo or meron kayong piano, anything. Audition pa lang po ito, no? Nasa palagay ninyo komportable kayo sa kantang ito, sa palagay ninyo ito yung pinaka-forte ninyong kanta, i-submit po ninyo ito para sa audition. And then titingnan po ito ng panonood din po ng ating mga judges ito kung kayo ay qualify at kung kayo naman ay pumasa sa susunod na round, sa susunod po kayo po ay lalaban o sasali sa mga napili. Pero kung hindi, and then we're just going to announce you in private na na hindi po kayo na qualify, no? So this means to say talagang we're singing for the Lord. Hindi po tayo sumali dito just for the sake na sumali tayo. Kinakailangan sasali kayo rito dahil gusto nyong kantahan ng Panginoon. So you sing with your heart, not just only for singing because you want to just to sing o sumali lang kayo. Hindi po ganon ang character o itong sistema na itong ating singing contest na ito sa iRadio. Yung kay Doc SP po, anything goes. Sa kanya po yan eh. Ibang portion po itong iRadio. So may pagkamahigpit tayo rito kasi gagamitin po natin ito yung kanta ninyo na para sa ating opening and closing song sa iRadio. Kaya ganun po ang medyo mahigpit yung ating qualification sa pagsali sa itong sa portion na ito. Okay? Okay. So, ano yung babasahin mo? Music. Music. Ako nang ba? Okay. Ayaw niya muna magsabi kung sino siya. Medyo may maselan na nag-skimming lang ako. Medyo maselan yung iba, but I guess gusto niya talagang i-share to para makapulutan ng aral or hindi ko alam dahil siya naman ay nakakilala na sa Panginoon, so gusto niya siguro i-share. Yun. Okay. Ito po ang umpisa niya. Medyo maselan ng konti. Ngayon ko lang talaga tinignan dahil super busy po ako kanina. But before I go on, shout out tayo kay sa family ni Yvonne, si Yaj Hustiniano, Johan Hustiniano, at si Yana Lauren Hustiniano. Ayun, at ganun din kay Sir Erson Alcantara, Unix Arturo, Sean Cyrus Catral Oclaray, Tess Suarez, and Jem Goles. Si Jem Goles, she's sending, doon siya nagsisend ng kanyang comments sa Messenger. Mm-hmm. Over here. Dito ka sa iRadio, okay? Alright. Ito na po ang testimony. Medyo may kahabaan pero I'm sure hindi naman kayo maiinip. Ang sabi niya dito, ako ay pinanganak. Hiwalay, mama, papa kasi may sariling family papa. So meaning to say, second family lang kami. Mm-hmm. Kwento nila malayo ka mag-anak papa ko at sabi din nila anak ako sa pag-rape sa mama ko ng papa. Kaya isinilang at lumaki ako, di ko nakakasama papa ko sa bahay. Matanda papa ko sa testimony na ito. Yun yung parang, yun yung mga nangyayari sa buhay natin na dumadaan tayo sa matinding pagsubok. But darating at darating yung araw na babaguhin ng Panginoon yun basta manalig ka lang sa Kanya. Hindi lang naman ikaw maraming nakadana sa ganyan. Makaka-relate ang bawat isa sa atin.
Kaya salamat sa pag-share mo ng testimony na to. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan niya. Pero napakaganda. Andito naramdaman ko. Salamat. Yung natouch ako doon sa kontratuhin siya parang hayop. Yeah. Tapos yung tatayin ba niya yun o yung yung may mali siya? Yung, tatay niya mismo. Tatay niya mismo. Wow. Tapos yung mga damit niya itinapon sa kanya, pinalalay siya. Wow. At saka yung batuhin siya ng plato na may... Yun yung kinakasama niya na may asawa pala. Grabe ito. Grabe. Bakit may mga ganyang klaseng lalaki na walang karespeto sa babae na I know. ang tingin basahan. But napakalakas ng loob niya. Napakalakas. I really admire this girl. Yung courage niya na actually tuwang-tuwa po ako sa kanya dahil yung vulnerable siya, open siya, open. Ayaw niya lang ipabanggit yung pangalan. Yan, nakilala niya ang Panginoon ngayon. Yes. Nagkaroon siya ng magandang relasyon at tumanggap sa kanya ngayon na yung lalaking minahal siya, kasama siya ngayon. Pinakasalan siya. Yes. Wow. Yun, kaya, di ba lahat may kapalit yun? Kaya, yung mga dumadanas ng maaring hindi ganon katindi, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Siguro dadalhin ng Panginoon yung makakasama nyo habang buhay. Kung hindi man, magiging masaya pa rin kayo. Hindi ba? Very, very touching yung story niya. Sakit sa tip-tip. I know. Ayun. Kasi, parang napipicture ko yung ginawang sa kanya. Kaya pala ganun siya magmahal. Kasi, yung pagmamahal na hindi niya nadanas noon, ibinibigay niya. Very generous po itong taong to. Makakuha man siya ng konting bagay dito sa mga pa-contest natin, isinishare niya po. Yeah. Napansin ko nga. Sinishare niya talaga. Pinapadala niya sa amin. Yeah. And kaya tinitignan namin yung mga pictures. Pagka nakita nga namin, pinadala yung picture, sabi na, tingnan mo ito. Yung para sa kanya, ipinamimigay pa niya. Kakapiranggot lang naman yung nakuha niya. Napakaganda. Yung mga puso na talagang mapagbigay, generous siya. At higit sa lahat, yung nakilala niya ang Panginoon. The most important thing na through God, nagkaroon ng bagong direksyon yung kanyang buhay. May pinadalang tao para sa kanya. Yeah. Hindi ba? And I'm so proud naman ako dito sa lalaki na ito na kanyang nagmahal sa kanya, na minahal siya na ngayon. Yes. Na talagang saludo ako sa iyo. Yes. Talagang isang tunay na lalaki talaga. Yan. Sumakit ang dibdib ko. Anyway. At sana ay kayo ay mabiyayaan pa ng magkaroon kayo ng supling kung sakali man. At humaba pa ang inyong pagsasama. Yes, masaya. Masaya siya. Na merong takot. Napakasaya niya. Sa Panginoon. Yes. Laging ang center ng ating buhay si Lord. Kasi yan ang ating center ng ating buhay. Ang direksyon natin, dire-diretso. Yes. Yeah. Kapag may problema kayo, laging si Lord ang nasa gitna. At magpipray kayo parati na magkasama na paggising sa pagtulog. Yeah. Sabay kayo magdasal na bendisyonan kayo na ang buhay I-bless niya. kayo lalo ng Panginoon. I can see blessings to this couple. So, ayun. Anyway, okay. Normal kasi sa mag-asawa minsan din na nag-aaway, tampuhan, Siyempre salusan. naman. It's okay. Normal lang yan. Part of yung relationship na nag-grow yung inyong relasyon. But of course, kinakailangan laging nasa gitna ang ating Panginoon. Ngayon, kung sino pang gusto mag-share, yes. Kung ito naman kung gusto nyo lang po, gusto nyo kayo magsabi, maaring para makapulutan ng tao yung... Ma-encourage yung iba. Yeah. Or kaya gusto nyo ipadala sa akin, kung ayaw nyo ipa-mention ng pangalan, hindi ko po i-mention. Ngayon, kung gusto nyo naman kayo mismo, nasa sa inyo po yun. Okay. Yeah. Hello kay Leonardo Arenas. Ay, naku. Hello. Hello po. Kumusta kayo dyan? And of course,
Si Mami Luz Conterido ng Langit Street. Hello, Nanay Luz. Kumusta, Mami? And syempre, si Yvonne Ostiniano, midwife siya sa City Health. Parang ganun na rin yun. Nagpapaanak eh. Naka-detailed 14 years na po siya sa De La Paz 3 Health Center. Little doctor po kami ay tawagin sa aming community. Kasama ko po mga barangay health workers sa kanilang munting health center. Hello sa inyo dyan. Sa Antipolo kayo, no? Saan kaya dun? Antipolo din ako, pero sa baba. Ayan, sabi ni Rejoice, sakit sa heart, sinipon ako, Sister Karim. Pati ikaw daw, sinipon. Sinipon ako, siya din daw. O nga, hindi. Ay, mababa lang ang luha ko eh. Kung kayo po may mga testimonies din po ninyo, paano niya kilala ang Panginoon, anything, nagbago ang inyong takbo ng buhay. Yes. At gusto niyo ma-share sa ating mga kapatiran dito sa iRadio, welcome po yan. Ano? Yeah. Either kayo ang bumasa Nasa sa inyo yan kung gusto nila isabihin yung pangalan kayong, nila. Ganyan. Pwedeng confidential, katulad ginawa natin ngayon. Ano ba yung maingay na yun? But anyway, ito po yung ating iRadio Singing Contest. Yung meron po nag-send ng entry niya. Audition po lang po ito. Inuulit ko, audition. Hindi pa ito official. At kapag meron tayong mga judges. May judges po ito. At yung judges po ang bahalang sabihin, okay, pasado yan. Merong pag-asa. Kasi ititrain siya. Ititrain po kayo kung sino yung makukuha ninyong coach. May coach pa? May coach. Hindi ko alam yun yan ang sinasabi ko sa iyo. Usapang iRadio ito eh. Paano naman ako? Nasa iRadio din ako. Yun nga. Bakit hindi mo sinasabi sa akin, ha? Kasi Gusto mo yata. Hindi, kasi sabihin. Gusto mo yata, Sabihin ko sa kanya kasi ito kasi kinokontra ko eh. Hindi pa sinasabi sa akin eh. May mga judges din po. At okay. yung judge din pipili kayo. Parang si Coach Leia o si Coach Bamboo. At taray, may coach pa sabi ni Rejoice. Diba? Laban ka. Si Leia Salonga. Ano bang kanta ni Leia Salonga? At saka yung mga artist natin, yung mga judges natin, legit. Talaga mahusay din kumanta. Spell legit. Magaling kumanta. Basta sumali na lang kayo. Okay, wala. Okay. Pero bago natin play mo station ID muna tayo. Alright. Bilis na oras Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 51 minutes past 7 p.m. Pacific Standard Time. Kami po ay nagbo-broadcast live from Bellflower, California, USA. Next week po, iba na ang oras natin. Actually, Sunday, iba na. Tandaan mo yan. Kaso nga, mag-a-appear tayo ng Tuesday. So, kaya sabi ko, next week. Next week po, bali Tuesday sa inyo dyan. Tuesday to Saturday, di ba? Na usual, nag-o-open kami o nag-on the air kami ng 11 a.m. Philippine time ay magiging 10 a.m. po yan next week. Kami din mag-a-adjust dito. Actually, 10, okay, sa linggo, yung may pupuntahan tayo, di ba, sa church, 10 o'clock, 9, so 8 o'clock yun. Oh my gosh, ang aga natin gigising. Ako nga, may pasok na sa Monday. Iba naman yun. Ayan. Sabi ni Rejo, The Voice, iRadio. Oo nga, ano to, diba? Dapat may views. Okay, si Lorna Alejandro ay best friend since high school ni Yvonne. Thankful po siya sa kanya dahil nakilala niya tayo. Ang iRadio. Wow, praise naman. God. Salamat naman po. Salamat ata. Sabi ni Tio, dapat may views. Ano views? Yung ibig niya sabihin siguro yung yung judge doon sa okay. May magte-text sila, may boto, may votes, gano'n. May votes. Okay. Hindi ko nga alam na meron palang pa-coach pa tong
Ayan. Hello kay Daisy Bautista. Ayan. Good morning, Daisy. Ayan. Woohoo. Okay, sabi ni Yvonne, get well soon sa lahat ng may karamdaman ngayon. Yes. Pagaling kayo. Dapat may Please, percentage please, din. No? please. Talaga ito, pahirapan talaga. Ay, nako. Oh, Present. My views present. Yun sinasabi niya. Alright. So, eto na. Ito na. Eto na. Ating first entry. Okay, hello, LA Filipino Nazarene, spring forward, starting Sunday. Yes. Ayan. Sina? Hello, Pastor Jeff Padre Giwa. Magandang gabi po sa inyo. Pastor Jeff, see you on the Sunday. Ayan. May bibigyan ako sa'yo. Ay, talaga? Tsaka kay Mrs. Oo nga. Kay Ano boss, nga palang kay boss. pangalan ni Sister Giwa? Hindi mo na-introduce sa'yo? Hindi nga. Ano bang pangalan niya? Hindi ko. Kilala ko, nakikita ko, pero nakalimutan ko yung name. Sorry po. Si Pastor, hindi kasi pinakilala. And then, pinakilala niya, kaya lang nakalimutan ko yung ganun? name. Oo naman. Anyway, tawagin na natin yung ating nag-send po ng audition song niya. Ayan, Yes. sige, ikaw na pakilala. Ladies and gentlemen, in this corner, Ano yan, boxing, ha? okay, eto na po siya. Si Joy Ignacio. Yehey. Ano yun na? Boxing? Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, walang hanggan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, di ka nagkulang.
Ayan. Joy. Ignacio, Ignacio. interpreted by Joy Ignacio. Yes. Yan ang favorite kong song ngayon eh. I really like the lyrics. So nice. Ayun, medyo natututunan ko na ng konti. Sample lang po ito. Yung audition pa lang po ito. Yeah. No? So you can maybe do better than this. Malay nyo. Kung meron kayong ibang paraan na mas mapapaganda ninyo. Yeah. Talagang professional type. Kailangan papa-impress niyo para pong nag-interview yan yung sa nag-apply ka ng trabaho. Gusto mong magpasiklab, pakita mo yung galing mo talaga. Pero siya ginawa niya kasi nag-acoustic siya. Acoustic which siya. is yun ang kanyang isa sa talent niya. So, marunong siya mag-gitara. ibig niya sabihin yung kanyang skills Pwede siyang gitara. Isa sa kumakanta siya. talent niya yun. Well, kung yun ang komportable kayong gawin, nasa sa inyo yan. Pwede rin kayo mag-keyboard But kung gusto niyo. ito yung tip ko sa inyo, yung try to impress yung judge, yung mga judges po. Impress ninyo. Pabilibin ninyo. Yan ang ilagay niyo sa isip ninyo na aside from joining the contest and singing the Lord, you have to impress also yung mga judges. Pakita niyo po yung husay ninyo sa pag-awit, yung inyong talento. And that way, pagka napataas ang kilay ng judge, okay, I like this one, pasok ito. Yeah. So, it doesn't mean na kumanta na kayo, nag-send na kayo ng audition song ninyo, cover songs ninyo, means pasok na kayo. Dadaan po yan sa mga judges bago kayo ma-qualify sa susunod na round. Pag kayo na napili, then, yung mga lahat ng napili na yon, sila po yung magka-qualify sa first round, second round, third round hanggang, hindi ko po alam kung ilang rounds po yan. Aabutin po I think ng 3 months. 3 months, tagal naman. Kasi hindi naman siya everyday. Okay. Yeah, Hindi kasi siya bihira everyday. naman yun nagpapadala ng ano eh. So Yes. it takes a while, takes time, kinakailangan, kasi may mga magtuturo sa inyo, paano yung gagawin ninyo. Paano yun? Online? Sila mag-uusap. Through, magmi-meeting sila through Messenger. Yan ang gagawin. Magkaiba ang oras eh. Paano yun kaya? Kaya nga, magsasacrifice yung both sides na okay. Kasi, umaki mo naman yung grand prize naman natin dito. Mixer, may yung Yamaha mixer po yung gagawin nating ipamimigay, kasama po yung Behringer na microphone at saka Behringer po na headphone. Ito Behringer ba to? Yes, Behringer yan. Kaya pala ang boses ko, hala. Ayan. Okay, sabi ni Pastor Jeff, yung kinanta ni Joy, that was the first song he learned when he got born again in the mid-90s. Yeah, beautiful daw ang rendition ni Joy. Yes. Yan. Yeah, I like it. I really like that song. Although, ayun. Si Pastor Jeff, galing din ang boses niya. Ala po kayo audio. Ay, wala kang audio. Wala kaming audio. Hello? Sino nagsabi? Si Sunny. Wala kaming audio. Teka. Hindi, baka siya wala audio. Meron naman. Siya wala Meron audio. naman. Yan. Hello. Ayun. Check mo yung cellphone, no? Alright. Sabi naman ni Tina, sana all. I-try mo. Mag-audition ka. Audition pa lang naman eh. Malay mo. Audition ka. O, diba? Wala namang masama eh. Audition lang naman yan. Okay. Alright. Yung mga judges natin kung sino. Wag mo na sasabihin. Tsaka na muna, pagka napili na po yung mga yung mga talagang qualify na sasali. Oo. Ako may naisip na. Tatlo, hindi lang tatlo ito, 5 siguro sila. Sino yung mga naisip mo? Marami. Meron ka na? Wala pa. Ba't di mo sinasabi sa akin? Secret. Ay, ako alam ko. Alam mo na pala. Dream ko na magkaroon ng recording set, sabi ni Rose. Why not? Di magpadala ka na ng audition. Pagalingan, palupit. Show your best. Yeah. Yan. Show me what you got. Sabi nga nila. Diba? Pakita Show mo, me what you got. Pakita mong galing mo. Yeah. Alright. Kahapon. Kahapon lamang. Wala po. Yung mga wala pang-record, sabi niya. sabi ni Tina. Problema ko na naman yan, Tina. Talaga ito, binibigay lahat sa akin ng problema. Ayun.
Sure na ba yung ipadala niyo na yung inyong yung tawag doon? Yung entry nyo dun sa ano ba yung kanta? Lagi sa akin ni Doc SP. Yes. Yan. So tinatawagan ko yung mga nag-okay, si Sunny, si Nadine, si Rolando, Johan at Ann. 5 ang ni Doc SP. Ngayon, pag may papasok na bago na hindi pa sumasali, isa ay mababump up na dati nang sumali. Depende kasi Yan. minsan pagka yung nagbigay ng kanyang na sabi niya sasali ako at hindi naman siya nag-send ng niya. Oo. Bali yung ibang pwede siyang So far meron tayong 5 na. papalitan sila. So antay-antayin na natin. Buti na yung may extra kasi just in case na basta hindi lima ang sinasabi. pag hindi mo. nag-show up yung isa o dalawa. 5 ang sinabi ni Doc Kagaya SP. ng last time, di ba? May Actually 6 din sila eh. late na yung iba. 6 sila nung Si Rose sabi magre-record na po. Aba, talaga naman. Aba. Ayan na. Tulala na naman. Ayan, bas ka na naman. Enjoy ako sa kantang yun. Lalo na nung kinanta ni Rose. Talaga namang give na give si Rose no, no? Yes! Di ba? Woohoo! Tsaka nagbago yung image. Ay, lalo ngayon. Mukhang in lababo. In love. Ano na? In lababo. Anong in lababo? Ikaw naman, hindi ka millennial kasi. Kami mga millennial, ganyan na mga talkies namin. In lababo. We. Beke namin. Alam mo, ha? We. Bisa na natin itong ating mga request, no? May request. Alright, open na po ng ating line. Hello, Mr. DJ. Pwedeng umutang? Che! Alright, hello kay Sister Evelyn Macaraes. Hello. See you tomorrow, sister. Na-miss ko na yung mga luto mo. Diyan kami magbe-breakfast. Ang kapal. Kagabi ka talaga. Syempre, alas 9 yun eh. Ganun? Alis tayo dito ng 8. Gutom, pastor. Nagugutom na kami. Anong almusal? Ay, bahala na si pastor doon. Ayan. Siyempre naman. Kaso, ang gusto kong limited kasi yung chinichicha ako ngayon. Hindi, di bale. May dala akong tinapay. Ginawa ko sa ayuda. Tinapay. Charap down. Ayan. Ayan, isa pa. Ay, Kirikiray. At saka si Teres Choi. Good evening sa inyo dyan sa Morieta. Yes, yung The COVID Sisters. Si Raul. The COVID Beauties. The Beauties. Yun na lang. Hindi. Mas maganda. Okay na sila. Okay. Galing magsayaw talaga. Talaga naman, Hindi pa ako nagti-TikTok. Tinalo yung Aldegar Sisters. The COVID Beauties. Diba? At sana'y nakikinig siya, naaalala kaya niya. Ayan. Che. Busog na ako. Doon napadighay tuloy ako. Okay, so Yeah. Kung sino bang gustong yung sa ano ba ton? Ano bang title nun? Yung kay Doc SP? Hanggang Friday na lang po, okay? Itong Friday. Friday. Ito Friday week, ngayon Next week. Bali Sabado dyan sa inyo. Meron pang 1 week. Oo. Mukhang madali lang. Parang mataas lang eh. Hindi ko pa nga napapakinggan ng husto eh. Yung ayan. Yung title nun? Lumapit ka na? Lagi na lang. Lagi sa'yo ba? Ewan, nakalimutan ko na ito eh. Hello kay Pastor Sunny. Ayan. Good evening, Pastor. Malapit na. Ayan. Malapit na. Don't forget, Pastor Sunny po ang ating nakatokang pastor ngayong gabi. Siyempre, at sabi ni Ka Freddy, purihin ang Diyos sa ayuda ng government. Mabuhay! Yes! Natanggap na siguro ni Ka Freddy. Mansay!
Hindi, pending pa lang. Pero nandun na po sa checking account na. Pasok na. Salamat sa Panginoon. At i-share naman natin dyan. Meron na. I-share natin. Ayan. Yes. Share lang. Ayan. Beke naman yung mga gustong mag-share din dito sa iRadio. Oo naman. Yung mga nakatanggap ng stimulus dyan. Opo, kasi isi-share din po namin yun. Beke naman yung natanggap din namin, may isi-share din namin. Para makitulong naman natin sa ating mga kapatiran sa Pilipinas. Alright. Share your blessings. Yes, share your blessings. Sabi nga ni may darating pa yan, meron pa. Yung galing sa governor, Nax. Diniclare Ewan. Kung totoo yun, that's $600 again. Talaga? Sabi da. Yun. Pag nakapag-file na tayo ng income tax, nag-file na tayo. Pag nandiyan na yun. Pero yung stimulus, beke naman yung mga mga Los Angeles dyan. Yung mga taga-Amerika naman dyan. Kami kumakatok po para sa inyo. Katok. Para sa ating mga kapatiran dito po sa Pilipinas na matulungan. Oo, yung mga may karamdaman dyan na hindi naman nakakaya yung may mga sakit. Sana po. Basta wag kayo mawawala ng pag-asa, ha. Pray lang. Pray. Kung wala kayong yung sa mga gamot, magsukob. Suob tawag doon. Suob yung kayo. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Yung magpapausok kayo. Singhutin nyo kasi andito yan. Si Corona. Hindi nandito. usok, ha? Hindi. Yung nag-i-steam ka. Steam. Nalagyan niya ng asin. Magandang bagay yun. Ano pa ba? Siyempre, kain kayo. Kahit walang panlasa, alam nyo naman yung lasa nun, isipin nyo na lang. Kung sinigang yan, alam ko lasa na sinigang. Di ba? Ang sarap ng kain. Lemon nga, hindi nga malasahan. Yun sabi mo ng kamalansi. Sabi nga daw, tumamis pa nga. Di ba? Tumamis daw? Kasi yung may kaibigan ako na ganun. Maalat ang panlasa niya. Pero ewan ko, ba't ganun? Basta lahat ng kainin niya maalat. Kahit matamis, nagiging maalat. Yun naman ang naging epekto sa kanya. Yun, kanya-kanyang effect. Yun, kaya basta pray lang lagi. Huwag niyong isipin na ano mangyayari sa inyo. Isipin niyo, think positive. Yun ang sinabi ni Karen nun, di ba? Positive lang, wag magninega ang pag-iisip kasi para labanan ba? Tsaka wag yung hihiga. Tayo kayo, lakad-lakad. Higa kasi pag hiniga ninyo, yung lungs ninyo hindi magpa-function. Yes. Yun ang ginagawa ng COVID, yung pagka hiniga ninyo yung hihiga na rin yung COVID doon. Kakainin kayo ng buhay noon. Hindi naman. Kaya lang, lang talaga. Kailangan may movement, may activity. Otherwise, yung pneumonia ninyo mas... Yun ang sinasabi sa amin ng mga kaibigan namin nagkaroon. Lahat sila, yun ang sinasabi. Huwag niyong ihihiga. At saka fight lang yung utak, ganon. Siyempre, number 1 is prayer. Magdasal. Yan. Sabi din naman, dahon daw na oregano is effective against COVID. Oregano? Yeah, oregano, sabi ni Mami. Hindi ko ba alam. yung oregano? Hindi ko... Ano ba sa Tagalog yung meron dito, oregano. Kaya hindi ko alam sa Tagalog. Oregano kayo. Oo. Ano ba yung oregano? Sabay ba tayo? Hi again, sabi ni Jean. Hi, Jean Sampilo Adriano. Hello, gayam. Naimbag na bigat. Kada kayo amin sa Pilipinas. Kumusta ni lakay mo nga ni Gary Adriano Valenciano. Di ba naging Gary Valenciano? Play na natin ito, isang ito. Okay, andyan din si Ann Hart. Ayan. Ang ganda ng kanyang request song. Okay. Alright. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice.
This is iRadio Los Angeles. Ang oras po natin ay 24 minutes past 8 o'clock. We are broadcasting live from Bellflower, California, USA. Hello kay Ate Berna. Good evening. Good evening sa iyo, Ate. And Ann Hart. Yeah, siya ang nag-ano niyan. Yung huling kanta, siya ang nag-request. And of course, like who you know, at si Lorna Alejandro. At shout out tayo sa nanay ni Daisy Bautista na nasa Tayabas, Quezon. Sabi niya, enjoy lang po kayo dyan. Iwas po muna sa stress. Miss ko na po naman ang mga apo niyo. Love you, sabi niya. Alright. Nancy Alejandro, good morning sa iyo dyan, Nancy. Okay. Kumusta na kayo? Hello kay Tatay Nestor Alejandro. Kumusta na si Tatay Nestor? Hoping siya okay naman sana. Sana, kumusta na siya? Kung nasa ospital ba siya o nasa bahay? Please send our love to him. Our prayers goes to him at sa inyong lahat na may mga karandaman ngayon. Okay. Yeah. Alright. Tawagan na natin si Pastor Sunny. Sabi niya 8:35 eh. 8:35 ba? Oo. Oh. Wala pa ba yung okay ka na bang tawagan, Pastor, or not yet? Hindi, nagme-makeup pa raw eh. Nagme-makeup pa pala. Hello kay Tita Connie Clemente. Yeah. Good evening, Tita. Okay. May request si Ate Berna pero mag-ano na tayo eh. Ano yung request niyo? Gaya ng dati. Kaya pa ba? Sige. Bago tatawagan si Pastor Sunny. Gaya ng dati. Ayan. Kumusta po kayo dyan? Kumain na po ba kayo? Kumain na po ba kayo? Ay, naku, nagugutom ako. Mamaya pa kami. Mag-order na lang ako. Pipick upin namin, then pwede naman kumain. Okay. Hello kay Alvin Conferito. Ang Mr. Pogi ng Langit Street. Kumusta? Buko ang tawag sa kanya. Ha? Buko? Buko! Kamusta ka na, Buko? Guess who? Kung sino yung nandito ngayon? Siyempre. Ayan. Ito, pogi din to. Mas lalo na. Mas pogi ito, sobrang. Ganda Batiin pa ng na natin boses. Oo. Etong kukunin natin isa sa judges. At saka hindi lang judges to. Ayan. Iimbitahin din natin na Magsasalita dito. mag-share dito po ng testimony ng isang verse. Oo. Tsaka dati siyang member ng Madrigal Singers. Yes. Ayan. Huwag na patagalin pa. Huwag nang patagalin pa. Inip na ako. Andiyan na ang pinakapoging pastor. Ay, teka. Ingat. Wag. Erase, Maririnig erase. ni Pastor Sunny. Okay. Si Pastor Ruel Tika. Good evening, Pastor. Ay, nako, long time no see. Si Madam, kamusta po? Pastor? How are you? Ay, hindi. Mag-isa lang siya. How is you, Pastor? Welcome po sa iRadio. Nasa kasi Pastor ngayon? Maryland? Awan ko, nandito ba kayo sa America, Pastor? O nasa Pinas? Kasi Pastor. Hindi, nasa Pinas yan. Ganon? Pastor, promise kukunin ka namin isa sa judges. Hindi lang judges. At saka Yung guest speaker natin. Guest namin dito. Yan. Through Messenger. Yes. Kahit saan ka sulok ng mundo, Yes. basta may internet ka dyan, sapol ka Yes. rito. Oo. Ayan. Ganyan, Ayan, nag-usap na yung dalawang pastor. Nakakatawa talaga. Ikaw naman, Pastor. Hindi naman. Sana sabihin mo naman, ang ganda mo, Karim. Wala na. Sabi nga ni Pastor, pwede nating guest speaker yan. Ayan, Pastor. Thank you, Pastor. Nako, palakpakan naman yung Pastor Ruel Tika. At saka isa sa judges natin sa pa-contest, singing contest ni Ramon. Ayan. Pastor, baka meron kang mga kakilala din dyan na mahusay umawit. Meron kaming pa-contest dito sa iRadio. Yes. Mamimigay lang naman kami ng Yamaha mixer at saka Behringer na microphone at saka headphone lang po. Yung starting studio kit ba? Yun lang naman ang kaya namin pamigay. Yun, wala kaming sponsor. Okay. Ang sabi ni Pastor, ang ganda mo, Karim.
Parang ginaya mo lang yung sinabi ko kanina. Ano? Ang gwapo mo, Kuya Ramon. Wala na. Ay, nako. Talaga naman. Nasa lupang sinilangan siya ngayon. Lupang. Land of the morning sun. Ayan. Ayan. Ay, nako. Yes, Pastor ha. Ayan. Ang hirap kang hagilapin. Eto. Sige, join ako dyan. Sabi niya daw. Ayan. Okay. Eto, Pastor, sample. Kung paano nag-sharing yung mga pastor dito. Tawagin na natin si... Panoorin niyo si Pastor Sunny. Kung paano ginagawa namin dito. Yan, 30 minutes lang naman, Pastor. 30 minutes lang naman. Yes, pwede kang kumanta. Pwede rin. Madrigal singer. Yan. Ang topic po ngayon ni Pastor Sunny ay from the book Proverbs 3, 1-10. Yes, maganda to. Yeah, chapter 3, verse 1-10. Yes. Wisdom bestows well-being. Ito, tawagan na natin siya. Pastor Sunny, ready ka na ba? Nakapag-makeup na ba? Yes, ready na. Ayan. Ayan na mga kapatid. Live po tayo ngayon sa Live na. West Covina. Tawagan na Uy, natin. ang Ayan. gaganda. Palakpakan po Ang natin. ganda na naman. Ayan. Yes. Hello. Yan po yung ang ganda naman ang katabi mo dyan, yung manager ko. Good evening. Ayan. Una-una sa lahat, binabati ko kayong dalawa. At napakaganda at napakagwapo mo, Brother Ramon. Bago yung outfit mo, hindi ka naka-t-shirt ngayon. Malamig eh. Malamig, Pastor. Tipong katatanggap mo lang na stimulus. Wala pa, Wala pa, Pastor, medyo pending pa. mahina yung volume mo. Volume. Lakas. Panay ang announce mo ng stimulus, baka kala tuloy. Paliguan tayo ng pera na rito. Lumabas na nga, meron na. Lumabas na, Pastor. Siyempre. Wala pa. Ay, alam mo naman yung bangko namin. Ano yun? Talagang vacuum yun. Vacuum yun, ang hihigop yun. Federal Bank kasi kaya mabilis. Wala kasi akong control sa finances eh. Baka ito Wala pa. Pwede naman secret, di ba? Meron na. Meron na, nakuha na. Pending. Pending pero nandoon Pending. naka-deposit na siguro. Yeah. Oo. Boba ka naman dyan. Hindi ako pwede sa boba dahil matamis. Sabi natin si Pastor Yuel. Pastor Yuel, alam ko nanonood ka. Yeah, ang ganda daw ng guest natin. Idol. Ang dami kong sinyeran ni si Pastor Yuel. Meron pa diyan siguro mga hiding pero appear yan mga yan mamaya. Pastor, medyo mahina yung audio nyo. Palakas. Yung aking, yan, hello. Yan. Much Ayan, better. Kailan lapit ko. Lalapit. Okay. Okay na ba tayo niyan? Yan. Yeah, pwede na. Oo. Narinig. Yung ba pwedeng lakasan diyan sa ano mo? Nakasagad na ako, Pastor eh. Ganun ba? Kung ano yung binabato ninyo, yun ang ano rito eh. Yun ang volume natin dito. Tige isang mic kaya. Yan, hawakan ko na tong microphone. Yan. Subukan mo nga, Pastor, lapit pa. Ayan na nga, mahawak niya na. Ayan. Yan, mas maigi na. Okay yan, na yan. mas malinaw siya dyan. Parang nagdi-date lang Microphone. Sanay naman ako humawak ng microphone. Anyway, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Covina Church of the Nazarene, lahat ng mga ating mga kapatiran, and also of course viewers sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito kami ni Sister Gay para magbahagi po ng maikling oras na salita ng Diyos. At they cannot hear us. Yeah. Meron kami professional technician dito eh. Technical support. Anyway, I have to hold the microphone. Pero okay lang, Seth. They can hear us now. Yeah. Sabi ni Pastor Ruel, kakanta ka raw. Hindi. Tama na yun nung Sabado na lang ako kumanta. Tama na yun. Ayoko na umuli. Anyway, again, marami tayong ipagpe-pray tsaka papuri sa Panginoon, di ba? Marami tayong ipapasalamat at marami rin tayong ipagpe-pray. Binigyan ako ni Karim ng isang tao kanina, wala sa lista, nawala sa Panginoon, nawala sa isip ko, kaya i-remind mo na lang ako, Karim, mamaya. Prayer. Anyway, babasahin ni Sister Gay ngayon ang
Oh, you have to go like this. Babasahin ni Sister Gay ngayon ang Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Nandun na kasi tayo sa part 3. Okay, part 3 na ng ating series nitong life-giving verse po namin. Ito, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your all crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Salamat at ang Panginoon natin ay purihin sa salita niya mismo at may you all have a blessing. Narinig niyo ako, Brother Ramon? Loud and clear, Pastor. Tsaka yung boses ng katabi mo, ang sexy. Talaga. Oo. Maganda. Talaga naman maganda. Panalangin muna ako saglit. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa amin na kahit maikli, Panginoon, makapangyarihan ang inyong salita. Kaya Panginoon, ang aming ibabahagi ngayong gabi ay actual po nangyari ito sa buhay namin at patuloy pa rin nangyayari, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito na kayo lang dapat itaas at papurihan sa lahat ng sandali sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, gusto ko lang i-review. Okay, i-review yung ating quick review lang nung ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo at ang from verse 1 to 8 ang unang verse 1 ng Proverbs chapter 3, it talks about obedience, ang pagsunod. Okay. Alam natin ang obedience is key to God's heart. Itong susi sa puso ng Diyos. At share din natin nung nakaraan, ano ba ang ebidensya? What are the evidences of obedience? Okay? Ito mababasa na natin, hindi ko naman kailangan i-explain. From verse 3 to 4, dito'y sinasaad na dapat tayo nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. At hindi lang sa sarili natin pag-ibig, pero kailangan pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablets of your heart, then you will win favor and good name in the sight of God and men. Kaya, kita mo, no? Living in God's love. Kasi pag meron tayong God's love, napakadali nating magmahal sa iba. At unang-una sa lahat, madali tayong magpatawad unang-una sa sarili natin at sa kapwa natin. Pag meron tayong God's love. Ang isang tao, pag lumapit sa atin, ito hindi ko na ibahagi ito nagpapakumbaba at nagmamakaawang humihingi ng tawad sa iyo o kahit na walang salita, magpakita at ngumingitian ka lang. Alam ko na yun na nagpapakumbaba na, ay patawarin na natin. Huwag natin pahabain ng kwento. Kailangan yun yun ang tinatawag na embedded God's love sa life natin. Second, naibahagi ko to last week at nagpatotoo kaming dalawang mag-asawa, yung fully dependent upon God's love. Sabi nga, di ba sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord. Fully dependent upon God's will. Kalooban ng Diyos. Doon tayo dumidepende sa Kanya every now and then, every moment of the day. Ang sabi nga sa verse 5 and 6 hanggang 8, trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes, and fear the Lord and shun evil, and it will bring health to your bones or body and nourishment to your bones. Totoo po yan. Talagang yan po pinamalas sa akin ng Panginoon. Alam niyo na yung istorya ng anak ko, si Shem, yung pangalawang baby namin, at talagang lahat ng bagay na ginagawa natin kung saan tayo itatalaga ng Diyos, katulad yan sa iRadio. Brother Ramon, narinig ko yung priority, talaga iRadio. Diyan ka tinalaga ng Panginoon, no matter what. Kahit na anong gawin natin dito sa buhay, kailangan yung will ng Diyos ang sinusunod natin at ibubuhos niya ang pagpapala sa inyo. Diyan ako naniniwala. Ako, tinalaga sa Covina. Unang-una, marami akong testimony nito kung paano inalagaan ng Diyos itong church na ito.
Sabi ko nga, kung gagawin mo ko, Lord, na pastor dito, ipo-provide mo ang lahat ng kailangan namin. Lalo yan nanonood sa atin. Napakaganda ng testimony niyan, si Pastor Yuel. Pagdating sa God's will and provision, nako, mas malaking kwento niyan. Siguro yung akin, konti lang, kapiraso lang yung aking God's provision na naranasan. Pero yan taong yan, bilib ako. Saludo ko. Alam mo, Brother Ramon, ang church ni Pastor Yuel, everyday church. Yun yung araw-araw. Bukas ang church, sa araw-araw may preacher siya. Kaya pinapalakpakan ko talaga yan, tama yan. Dahil kasi yan taong yan ang talagang super sipag ang pamilya ng mga Tika family. Kaya Pastor Rewel, kamusta mo ko? Pa-regards mo ko kay Pastor Pio. Okay? Matagal ko hindi nakikita, but I will be seeing you soon one of these days. And alam ko magbabahagi ako ng salita dyan in the next few weeks. Magkikita tayo sa ganitong live streaming. Anyway, itutuloy po namin ang aming sharing sa inyo. Ang last part ng aking gusto ibahagi sa inyo is partnering in investing in God's kingdom. Ito po ay maalala natin pag sinasabi natin partnering and investing in God's kingdom. Binasa ni Sister Gay kanina, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over a new wine. Alam mo, kung titignan mo ito, no? Tignan mo ng gusto, suriin mo ng gusto, yung original na language niya sa Hebrew, it talks about our generosity, being generous to God. No? Hindi lang sa man, first of all, kay Lord. Kaya nga sabi ito, honor the Lord, yun ang first three words, with your wealth. Paano kung hindi ka mayaman? Paano? Ang wealth naman natin comes not only from material things. Tandaan natin, ang wealth natin nasa ating puso at nasa ating isipan at nasa ating pagkatao. Yan ang wealth natin. But really, this talks about wealth. Kung titignan natin to, may isa akong taong kilala. Kilalang-kilala namin to ni Sister Gay. Simula nung college niya, pag pinag-usapan dito yung first fruit, yung unang sweldo mo sa taon na yon, yun ay pinagkakaloob niya sa Panginoon. Kaya ngayon, pinagyaman tong taon to ay grabe. Talagang hindi masukat at hindi ko ma-figure out kung paano niya nagawa yon. Simula nung college nitong taon to, pero banggitin ko ba ang pangalan ko sino ito? Pwede ko naman banggitin dahil kasi inopen niya ito sa public, nag-preach siya rito about tithes and offering. Itong tinatawag na itong pangalan nito ay si Brother Toots Sarcos, kilalang-kilala niyan. Yang kapatid natin yan, nakasanayan niyan mag-alay ng kanyang first fruit. Halimbawa, na-hire siya sa trabaho ngayon, yung first fruit ng kanyang kinita, ibibigay niya yung sa Panginoon at yan ang kanyang naging practice ever since. Kaya nakagraduate siya ng college, naging successful siya dito sa Amerika at kita mo ang kanyang buhay, Brother Ramon, Sister Karim, nakita niyo ang kanyang ang kanilang style of life, pero talagang very generous po yung taong yan, yung pamilyang yan. And of course, with the approval of his wife, si Sister Oye. At hindi naman basta si Brother Toots lang ang nagde-decide, with the approval of the wife. Okay. At bago ko ibahagi sa inyo ang aking maikling kwento kung paano natin mapipicture tong partnering and investing in God's kingdom, ito po yung naging totoo rin sa buhay ko at sa buhay namin ni Sister Gay. Naalala ko nung baby Christian pa ako, dito ako pinakitaan talaga ni Lord. Bukod doon sa miracle na ginawa niya sa amin doon sa hospital kay Seth, sinundan pa yun ng mga ilang linggo after siguro yung stay namin sa Philippines for 1 year. Okay? Meron church service one day, talaga naman wala kaming trabaho pareho. Sige pala, may part-time siya doon sa real estate, pero ano lang naman ang sweldo noon, maliit lang. Alam ko,
kung magkano ang pera niya at magkano rin ang pera ko. Kasi pag that was Sunday morning, nagkolekta ng tithes and offering. Ngayon, ang pera na lang namin is 100 pesos. Yung 100 pesos na yon, ilang litrong gasolina lang yon para makarating siya sa trabaho niya. Sabi ko, parang Pinas yung plate sa amin. Yung uso pala dati, di katulad dito sa atin, you have to march in the middle aisle, di ba? Tapos dadalin mo yung tithes, ilalagay mo sa basket. Sa church na inatinan namin, pinapasa yung plate sa mga tao. So yung offering plate, pagdating dun sa amin, nakitang-kita ko, binunot ni Gay yung buong 100 pesos sa kanyang purse. Tapos sabi ko, binulungan ko siya, Han, baka naman pwedeng kumuha ka ng sukle. Sabi niya sa akin, mahiyahiya naman tayo, ba't kukuha ng sukle? Walang ganon, sabi niya. Ibabalik ni Lord yan. Ako naman, kasi batang Kristiyano pa ako noon, Kristiyano na ako pero I'm a baby Christian. Kung mag-isip ako noon, parating practical. Sabi ko, you're right. Sabi ko, bukas tipong maglalakad tayo. Sabi ko sa kanya. Inulit niya ulit sa akin, si Lord ang bahala sa atin. So, natapos na yung maghapon, nag-practice kami ng praise and worship, kami mag-asawa, kasi worship leader ako na sa church. Then, ang nangyari, nung hapon, may practice uli. Tinawag kami kasi merong special concert, si Bing Rodrigo. So tinawag kami, magki-Christmas nun. Tinawag ako ng secretary ng church. Sabi, Brother Sunny, halika rito. Meron ipinabibigay sa iyo. Inabutan ako ng envelope. Sabi ko, Merry Christmas ha. Thank you sa mga service ninyo mag-asawa. Etong Christmas namin siya. Yung card pa naman na binigay sa akin, parang itsura ng Christmas card. Sabi ko, Christmas card lang siguro to. Sabi ko, hindi ko pa binuksan. Doon nag-practice kami ng praise and worship. Sige, worship. And then, umuwi na ako sa bahay. Binigay ko kay Gay yung envelope. Binuksan niya. Ang laman ng envelope, 5,000 pesos. Sabi ko, pangalawa na ito, nakakadalawa na si Lord sa akin. Sabi ko, pero anyway, sabi ko, dito ako simula noon, Brother Ramon, dito ako natuto ang tinatawag natin na tithes and offering. Ang hangad pala ni Lord sa atin lahat, tayo maging partner niya and mag-invest tayo sa God's kingdom. Naalala mo yung kwento ng isang young rich man sa yung kinuwento ni Christ? Sabi niya, sabi nung young rich man, ano pa ba ang gagawin ko para makapunta ako sa heaven o that I will see the kingdom of God? Sabi ni Christ sa kanya, just follow the law. Kasi Hudyo Follow the 10 Commandments. Honor the Lord your God. And thou shalt not steal, thou shalt not kill. Ganyan, ano? Sabi nung rich man, di ba? Sabi, lahat yan, Panginoon, sinunod ko. At lahat ng yan, nung bata pa ako, wala akong nilabag dyan. Tinitigan siya ni Kristo. Okay, well and good. But may kulang ka pa na kailangan mong gawin. Ibenta mo lahat ang iyong mga ari-arian at lahat ng bagay na yan ay ipagkaloob mo sa mahihirap and you will have treasure in heaven. Nalungkot yung mayaman, umalis na lang, tahimik, nakayuko. Sabi nga ni Christ, di ba, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than a rich person to enter the kingdom. Na-miss niya yung opportunity, hindi niya narinig na you will have treasure in heaven. What Christ is saying, really, sa ating lahat, ay hangad ng Panginoon na maging partner niya tayo. Kaya ang challenge ko sa mga mayayaman o mahirap ka man o mayaman ka man, see to it that you are partnering with God. Kahit na ano pang estado niyo sa buhay, mayaman man kayo, mahirap. May alam ako sa Bible, ang kwento hanggang ngayon nire-recite o
sinasabi yon at kinekwento yon pag sa church offering, yung naalala nyo yung widow na nagbigay lang siya ng 2 memera kasi yun na lang ang pera niya. What she did really, sabi ni Christ sa kanya, will be remembered all throughout her life. And out of her poverty, she gave all what she had. Biruin mo yung tong widong to is someone na baka, kaya nga widow, baka mamaya 5 pa yung anak niya eh. Yung 2 mamerang perang natitira sa kanya, baka pambili pa niya ng tinapay yun, tsaka langis. At pakain pa niya siguro, hindi sinasabi rin kung may anak siya, no? Sinabi lang widow, ibig sabihin may asawa siya dati, malamang may pamilya to na inaalagaan niya, pero ibinigay niya lahat sa Panginoon kasi alam niya na pag partner niya ang Panginoon at pag nag-invest siya sa kingdom of God, sabi ni Christ, give and it will come back to you. Oh, good measure and press down, shake it together and running over. Kaya ang simula na yon, ang umpisa namin ni Sister Gay, hindi kami nagdadalawang isip nito na maging partner ni Lord. Hindi kailangan ng Diyos na tayo magbigay. Kailangan niya sa atin yung obedience. And ang sinabi ko nga kanina, isa to sa evidence ng obedience. Pag sinabi mong, I love God and I'm a Christian, then it can be proven by giving. Kaya yung sharing. Kaya alam ko kayong dalawa, Brother Ramon, Sister Karim, kaya pinagpapala rin ng Panginoon, hindi kayo maramot. Hindi kayo tinatawag nito yung nagdadalawang isip na para magbigay. Kasi alam ko na pagka meron kayong ibibigay, hindi nyo ibibigay ito, iaalay nyo. Iba kasi yung mag-aalay eh. Ang pag-aalay ay isang bagay na nanggagaling sa puso. Minsan kasi pag magbibigay ka, nagdadalawang isip ka pa eh. Kaya nga sabi, diba sa Malakay chapter 3, bring your tithes, not give your tithes, kasi that tithes belongs to God. It does not belong to us. Kaya maniwala po kayo sa hindi. Ako po'y pastor, at kung malalaman ninyo ang aking sweldo rito sa church, ay kaya nga maski kabayo, takot sa pastor, alam niyo ba yon? may kwento ko, yung kabayo, tatakbo pag nakakita ng pastor eh. Umiiyak pa yon habang tumatakbong papalayo sa pastor kasi habag na habag dun sa pastor. Hindi ko na kailangang ilahad sa inyo kung magkano ang natatanggap kong na allowance sa church. But yet, ang lahat ng ito ay kahit papano na ibabahagi ko po. At I see to it na I partner with the Lord and I partner with God and I invest in His kingdom. Nasasabi ko to kasi po talagang hindi lang ako gumagawa, pati po ang aking asawa. Yan ang napagkasunduan namin dalawa. Habang kami nabubuhay, it must be God who will be our partner. And of course, in our life, we must invest. Kailangan natin mag-invest sa God's kingdom. Ngayon, baka tatanungin ninyo sa amin mag-asawa, kayo po siguro dyan, Pastor, kahit papano may kinikita kayo. Just like I said earlier, okay? Honor the Lord with your wealth. Ano po ba ang wealth natin sa buhay? Siyempre, yung ating pagkatao. Yung ating karakter, yung ating ability na pinagkaloob ng Panginoon. Isa po yan sa mga wealth natin. Kung wala po tayong may alay na salapi o material na bagay para sa ating iglesia o sa mission na sinasabi natin, ialay po natin ang ating sarili kasi nandiyan ang wealth. Yan ang tinitignan ng Panginoon. Someone who can give from the heart. Could be your time, could be your ability, your gift. Sister Karim, ang gift niyan is singing. Magaling niyang kumanta. Pero talagang inaalay niya yun sa Panginoon. Kita niyo, nung yesterday, nag-alay siya ng awitin na napakaganda po talaga ng boss niya. Si Brother Ramon, ang kanyang pag-host sa iRadio. Lahat ng talento na dati niyang hindi ginagawa niya po lahat ngayon. Hindi lang po para i-entertain tayo kung hindi gusto niyang i-honor ang Panginoon. Yan po ang katotohanan yan. Sa kabila po ng paghihirap, ang priority po natin is mag-partner tayo and invest in God's kingdom.
maraming bagay po, hindi po kailangan maging mayaman kayo. Naibahagi ko lang po sa inyo yung pagbibigay ng ikapo or pag-aalay ng material na bagay, pero marami po. Sa asawa ko naman, ang kanyang ability is maglinis ng kitchen. Yan po ang napakagaling nito. Pagka makita mo yung kitchen ng church, talagang well-organized at wala kang maamoy na mabaho. Yan po ang kanyang ability. Pero hindi po talaga kami mayaman at hindi po kami nakakaranas ng kayamanan dito sa Amerika. Pero ang aming puso at ang aming ability at ang aming siguro, hindi naman perfect ang character namin, pero yan po ang naibabahagi namin para kay Lord. We partner with Him and we make sure we invest in His kingdom. Meron ka ba sabihin? Yeah. May isa-share lang ako regarding sa pagbibigay or pag-aalay sa Panginoon. Kasi may mga times din naman, hindi naman syempre perfect ang aming finances. Meron ding mga pagkakataon na parang, Lord, hindi ko yata kayang mag-tithes itong pay period na to. So, Lord, pwede bang utang muna? Or babawi na lang ako sa susunod? Pwede ba yun, Lord? So, may mga ganung pagkakataon. Pero alam nyo kung anong nangyayari. Kunyari, i-skip mo yung pagbibigay kay Lord. Meron at merong darating na bagay na kailangang paggastusan mo. Example, dapat nagbigay ka ng 1,000 yung tithes mo. Eksakto yun. May biglang darating, masisiraan ka ng sasakyan, or may kailangan kang bilhin, may bill na biglang dadating na unexpected, na parang, naku, dapat binigay ko na kay Lord yung para sa Kanya. Ngayon, napunta pa sa iba. So, minsan, nasusubukan tayo sa mga ganong pagkakataon na dapat talaga, bago ang lahat, dapat kay Lord muna. Lahat yung para sa Kanya. Hindi siya dapat sa yung tira, kumbaga. Siya yung first priority natin. Kung ano yung inaalay natin sa Kanya, siya yung top priority natin. Hindi siya yung sa panghuli na, Lord, ito na lang natira sa sweldo ko. Pwede ba? Ito na lang sa'yo. Basta kung ano yung para kay Lord, para kay Lord. Kasi kung hindi, sa dami ng pagkakataon na nangyari, talagang magkakaroon ka ng unexpected expense. Parang sinasabi ni Lord, yung para sa akin, napunta pa sa iba. Imbis na binigay natin sa Kanya, dapat yung heart natin talagang dedicated tayo kay Lord. Pag sinabi natin para sa Kanya yun, para sa Kanya yun. Dahil doon din natetest yung ating obedience eh. Nasusubukan din tayo kung yung faithfulness natin sa pagbibigay sa Panginoon. May huli na akong kwento. Ito, last to. Papaikliin ko to pero gusto natin maintindihan kung ano yung sinasabi ni Christ na siksik, liglig, umaapaw pa. There was many years before I became a Christian. Natatandaan ko siya at doon ko lang naintindihan yung siksik, liglig, umaapaw pa. One time, walang-wala akong pera at wala akong trabaho. Was back in 1993. Bago po ako ma-born again. 1 month bago ako ma-born again. Pero nangungusap na ang Panginoon sa akin. Intindihin niyo lang po to. Nagpunta ako ng palengke doon sa Parañaque. 10 piso lang ang pera ko sa bulsa. Sabi ni Gay sa akin nung bago ko umalis, wala nang gatas ang aming anak. Si Kina, baby pa nun. At wala na talaga kaming pera nun. At sabi ko sa kanya, aalis muna ako. Titignan ko kung ano magagawa ko. Pero alam ko wala akong magagawa kasi wala akong trabaho. 10 piso lang yung pera ko. Pumunta akong palengke, cut the story short, may nakita akong 2 bata, nanlilimos. Nilapitan ako. Sabi sa akin, Mister, pengi naman po, hindi pa kami kumakain. Aburido ko. Sabi ko doon sa 2 bata, lumayo-layo nga kayo sa akin. Ako nga, wala akong pera. Sa iba na lang kayo manghingi. Kumbaga sa tinarayan ko yung 2 bata. Natakot umalis kasi nga hindi iba yung aking itsura, galit. So umalis yung 2 bata.
sa isip-isip ko naman, wala rin namang mangyayari sa akin sa palengke, wala akong pambili ng gatas, umalis na rin ako. Pero on the way back, binabagabag ako ng konsensya ko. At hindi ko pa naiintindihan yung ba't ako binabagabag ng konsensya ko. Nasa isip ko yung 2 bata. So ang ginawa ko, bumalik ako sa palengke. At hinanap ko yung 2 bata. Nakita ko yung 2 bata, tinatawag ko, natatakot sa akin kasi ito yung mamang suplado. Natawag tayo. Tapos sabi ko, hali kayo, finally, ngumiti ako doon sa 2 bata. Sabi ko, hali kayo, huwag kayo matakot, sabi ko. Lumapit yung 2 bata, binunod ko yung 10 pesos ko, binigay ko sa 2, sabi ko doon sa 2 bata, pasensya na kayo sa akin, aburido lang ako, pero eto lang ang pera ko, tama yung ginagawa nyo, manghingi kayo dyan, maraming maaawa sa inyo. Huwag lang kayo magnanakaw, sabi ko sa 2 bata. Umalis ako, naku brother Ramon, napakagaan ang pakiramdam ko. Para akong uuwi ng bahay na parang wala akong problema. Anyway, pagdating ko sa bahay, sabi ni salubong sa akin ni Gay, nasaan ang gatas ni Kina? Sabi ko, wala pa eh. Pero huwag kang mag-alala, tatawag ako sa LA, tatawag ako kay Mami Rexy at hihingi ako ng pera. Sabi naman niya sa akin, nakakahiya naman yata. Tumunog na yung timer ko. Teka, ito na, mabilis na. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, bahala na Diyos sa atin. Hindi pa ako nun. Sabi ko nga, tandaan nyo, hindi pa ako Kristiyano nun. Okay? Sa pagod ko, pumanig ako sa kwarto, natulog ako. Paggising ko, may kaguluhan na nangyayari sa living room. Bumaba ako, nakita ko si Brother Bing tsaka Sister Joy Orbase. May daladalang 2 supot. Ang laman ng isang supot, yung Prosabi, yung gatas ng baby. 4 na lata. Kasi si Kina noon, lactose tolerant. Ang gatas niya, 320 pesos ang isa. 4 ang dala-dala nila. Tapos si Bing, ang hawak-hawak ni Bing, isang supot na mineral water. 4 na bote rin na mineral water. Sinita ko si Gay. Sabi ko, tumawag ka ba sa kapatid mo para manghingi na walang panggata si Kina? Sagot niya sa akin, mahiya-hiya ka nga. Ba't ako hihingi sa kapatid ko? Hindi ko magagawa yon. So naniwala ako sa kanya. Binalikan niya ako. Baka ikaw nangutang ka kay Bing. Sabi ko sa kanya. Ako pa, sabi ko, mahiya naman ako dahil syempre, alam niyan, galing akong Amerika at wala tayong pambili ng gatas ng bata. Anyway, nung nilabas nila yon, sabi ni Bing sa akin, kumita raw sila ng komisyon dahil nagbenta sila ng property, nakabenta sila at binayaran sila. Nasa isip nila, bibigyan kami ng balato, ng pera. Sabi naman ni Joy, wag na lang, bumili na lang tayo ng gatas tsaka tubig para kay Kina. Okay. Pagkatapos nun, alam mo, Brother Ramon, Sister Karim, hindi mawala-wala sa akin po ang litrato nung bata, yung 2 batang yon, yung namamalimos. Hindi ko pa naiintindihan until when I became a Christian and somebody preached, si Jesus sabi, give and it will come back to you, good measure, press down and shake it together. Yung ginawa ko pa lang yon, maintindihan ko siya nung nakakilala ako sa Panginoon na dapat ay maging partner niya tayo sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, kasi pag nagbalik ang Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw pa. Totoo yan. Yan ang actually yung verse, yung last verse natin, verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth. Ang wealth dito, tandaan nyo, hindi lang material na bagay, kundi ang sarili natin, ang puso natin, at ang ating abilidad. Salamat po ng marami. Amen. Amen, Pastor. Maraming ganyan na pagkadating sa tithes talagang nasusubukan tayo no? Mm-hmm. Yung talagang para kay Lord, yung para sa Kanya nababawasan pa for some reason nauuna yung iba. Nauuna yung iba. Nangyayari dahil sa kakulangan ng ating. Yes. I think God understand that,
meron naman sitwasyon na hindi ka nakakapag-tithes, pero yung tithes na yun, ibinibigay mo naman sa kapwa mo. So, kasi they believe what you did sabi ng Panginoon kasi, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. So, kung yung perang ibibigay mo kay Lord, na supposed to be tithes mo siya, itinulong mo sa ibang tao instead sa church, sasabihin ni Lord sa'yo, that's okay. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang ginawa mo sa akin. Yan. Amen. Mm-hmm. Totoo yun. Yes, Pastor. Tandaan nyo lang, hindi tayo magseset ng priority sa Panginoon kasi why? God is the only priority in our life. Siya lang at wala nang iba. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Oo. Amen, Pastor. Okay. Pastor, isama natin sa prayer si Tatay Nestor Alejandro. Nestor Alejandro. Hindi ko alam kung anong sakit niya, but dinala uli siya sa hospital. I don't know kung nakabalik na siya, but pabalik-balik yung pain sa tiyan niya at hindi siya nakakaihi, I guess. I think meron siyang problem with the bladder sa or bladder. ano sa kanyang... Pero naging okay siya lately. Tapos, I don't know. Tapos at lahat po ng mga may sakit, Pastor, pwede po nating... Si Lorna. Pwede po nating ipagpanalangin sila lahat. Anong pangalan uli nung nauna? Si Nestor. Tatay Nestor. Nestor Alejandro. Yan, Tatay Nestor. Tatay Nestor. Bulag na po siya, Pastor, dahil sa ito yung father ni Lorna. Ni Lorna Alejandro. Mm-hmm. Si Nestor, si Lorna, puro health. Health po. At saka si kanyang... Si Mac. Rezalino Cristobal. Si Mark Alejandro. Mark Cristobal. At yung mga... yung sino pa ba? Yung anak ni Rejoice Cristobal Horfilia sa Teresa. Ayun po. At marami pa pong iba, Pastor. Hindi na natin sa dami nila, Pastor. Dami. Okay, lahat ng may health concern, pagpe-pray natin sila. Ganun din si Maricel Conferido. Yeah, si Arlene Asiremo. Kapatid ni Lina Flor. Yan. Ang pangalan yon? Arlene Asiremo. Opo. Okay. At saka kay si Jean Pagkalinawan. Si Jean Pagkalinawan. At of course, si Nor Baldovino. Yan. Mga Tagalangit Street si Nor. At lahat sila health concern. Yes. Opo, lahat po. Okay. At si Evelyn Sales, nandito siya sa Amerika. Kapatid din siya. Evelyn Sales. Meron po siyang breast cancer. Okay. Hello, Vipin. Yes. Good evening, Vipin. Namaste. Yes. Okay, let's pray. Our Father, Thou art in heaven. Totoo na ang inyong pangalan ay banal. Banal at walang magiging katulad ang inyong makapangyarihang